Isa po sa mga hiling ng mga manggagawa na hindi pinagbigyan ni Pangulong Aquino ay ang ipamadali sa Kongreso ang pagsusulong sa panukala na tatapos na sa tinatawag na contractualization ng mga amo o employer. Matabang din sa panukala na yan, no? Mga kapuso. Pati yung mga amo, syempre, nakatutok si Teresa Andrada. Sa loob ng isang taon, nakakadalawang beses nang lumipat ng pinapasukang kumpanya si Regina Brioso. 5 buwan siya nagtrabaho bilang sales representative. Ngayon, kahera naman. Mahirap daw ang buhay ng mga gaya niyang kontraktual. Wala kasing kasiguruhan kung pagkatapos ng 5 buwan ay may trabaho pa siya. Kunyari, ganito pa lang, naghahanap na po ako ng trabaho yun. Kasi para po pag hindi na nila ako i-hire ulit, so meron akong mapasukan ulit. Ang merchandiser na si Adrian de la Cruz, kada isang taon ng pag-renew ng kontrata. Sa loob ng 6 na taon, 4 na beses na siya nagpalipat-lipat ng pinapasukan dahil naabutan ng ENDO o end of contract. Ilang nasa natin trabaho. Noong 15th Congress, inihain ng ilang mambabatas ang Security of Tenure Act, isang panukalang bubuwag sana sa sistemang ENDO. Bawal na ang fixed-term employment, maliban na lang halimbawa kung per project ang hiring. Hindi rin dapat lumagpas ng 6 na buwan ang probationary period. Ibig sabihin, ang isang empleyado na papayagang magtrabaho ng lampas 6 na buwan, kahit pa bilang extension lang, dapat nang gawing regular na empleyado. Lahat ng empleyado dapat may security of tenure at hindi pwedeng tanggalin ng walang basehan. Kahapon hiniling ng labor groups kay Pangulong Noynoy Aquino na sertipikahang urgent ang panukala. Pero ayon kay Aquino, hindi niya maaaring gawing certified as urgent ang panukalang batas dahil maaari lang itong gawin ng Pangulo kung emergency o kalamidad. Nagsimula ang contractualization noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, mas darami ang mawawala ng trabaho kapag naisabatas ito. 16% lang ng labor force ang regular employee. Kung lahat daw gagawing regular, hindi na raw magkakaroon ng trabaho ang natitirang 84% na walang trabaho. Lalo't 98% ng mga negosyo sa Pilipinas, maliliit na business. Hindi raw nito kakayanin na kumuha ng maraming empleyado dahil hindi na naman kalakihan ang kita ng mga ito. Papayag ka ba kung ikaw yung may kapitalista? Na ikaw ay merong kontratang building gagawin. Pagkatapos ng building, yung mga ala ng trabaho, yung mga karpintero mo, permanent yun. Babayaran mo. Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras.